Abante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. I advise him to exercise his rights under the law. I also advise him to keep himself alive. Bahay kasi namin kahoy lang, hindi naman siya totally sementado lahat. Basta pagising ko, may kumakalampag. Tingin ko umapoy na. Araw ng Huwebes, January 15, 2026 para sa Abante sa Umaga. Ako ang inyong kaabante, Francis Polbe, para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494. Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sunny Buwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Umaga. Ako inyong kaabante, Raya Capulong. Sa ating mga headlines. Umano'y 7.5 billion pesos ni Secretary Recto sa Cabral Files, fake news, ayon sa Malacanang. Romualdez itinanggi ang ugnayan sa mga diskaya sa pagbili ng property sa Makati. Trabaho ng ICI hindi apektado ng kawalan ng commissioners, ayon kay Yusek Claire Castro. Atong ang nasa Pinas pa ayon sa kanyang abogado. Senator Ping Lacson, sinagot ang mga patutsada ni Senator Amy Marcos. DOE handang ilaban sa korte ang ipinataw na penalty sa kumpanya ni Congressman Leviste. Mga LGU, pinaghahanda na ng DILG sa bagyong Ada. Residential area sa Caloocan City nasunog. Sa balitang abroad, 32 dedo nang mabagsakan ng crane ang isang train sa Thailand. Sa balitang sports, tropang 5G, binura ang 5-point deficit sa huling minuto. Sa balitang showbiz naman, tambalang Nadine Lustre at Alden Richards pantapat daw sa love team ni Catherine Bernardo at James Reid. At sa ating balitang viral, si Santa Claus na naka-early vacation mode na. Sa detalye ng ating mga balita, tuloy lang ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kahit wala na itong dalawang commissioners. Pahayag ito ng Malacanang makaraang sabihin ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na hindi maaaring makagawa ng referrals ang ICI kaugnay sa investigasyon sa flood control anomalies dahil sa kawalan ng commissioners. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, kahit ang chairman na lang ng ICI ang natitirang miyembro nito, pwede itong magrekomenda ng pagsasampa ng kaso. Aminado naman si Castro na mas mainam kung magkakaroon pa ng kasama si ICI Chair Andres Reyes sa komisyon. Ito ay para mas maramihan niya ang mga opisyal na mag-iimbestiga at mag-aaral sa mga kaso. Itinanggi ng kampo ni dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez ang aligasyon na ginamit ng mambabatas bilang front ang mag-asawang diskaya para sa pagbili ng isang property sa isang subdivision sa Makati City. Ayon kay Attorney Aid Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, walang nalalaman ang kanyang kliyente hinggil sa sinasabing transaksyon. Hindi anya kailanman nakipagkita si Romualdez sa mga diskaya. Dagdag pa ni Fajardo, sa testimonya sa Kamara noong September 2025, sinabi rin ni Curly Diskaya na wala silang koneksyon sa dating House Speaker.
Ani Fajardo, mismong si Diskaya rin ang nagsabi na nagamit lamang o na name drop si Romualdez sa issue ng flood control scandal at walang pagkakataon na nakita nila ito o personal na nakatransaksyon. Dapat obligahin ng bumalik sa bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para maharap niya ang mga reklamong nakabinbin sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung sapat naman ang ebidensya laban kay Bunuan, dapat pairalin dito ang parehong prosesong kinakaharap ni resigned Congressman Zaldico. Kung maisasampa na sa korte ang mga kaso laban sa dating DPWH Secretary, ang kasunod nito ay ang pagkansela ng kanyang pasaporte. Sa ganitong paraan, sa pilitang mapapauwi sa bansa si Bunuan. Umalis si Bunuan patungong US noong Nobyembre para samahan umano ang asawa na isa sa ilalim sa medical procedure. Subject si Bunuan ng lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Mali ang flood control data na ibinigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Malacanang. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, maling grid coordinates ng libu-libong flood control projects sa buong bansa ang isinumite ng dating kalihim. Ani Lacson, batay sa impormasyong kanyang nakuha, sinadya ito ni Bunuan para iligaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, hindi anya accurate ang datos ng nasa 421 ghost projects na nauna na nga na inspeksyon. Sa ngayon, sinabi ng senador na nagsasagawa na ng cross-checking ang DPWH gamit ang kanilang multi-year planning and scheduling system, project and contract management application at iba pang mga dokumento para maitama ang datos. Umunoy 7.5 billion ni Secretary Recto sa Cabral Files, fake news ayon sa Malacanang. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Fake news at walang katotohanan ang pahayag ni Congressman Leandro Leviste na mayroon umanong 7.5 billion pesos budget si Executive Secretary Ralph Recto na iniuugnay sa controversial na Cabral Files. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi maituturing na Cabral Files kung hawak ni Leviste ang sinasabing listahan ng mga di umano'y nakinabang sa pondo ng flood control, kundi ito ay Leviste Files. Mahirapan niyang sumagot sa mga dokumentong hindi naman nakikita at puro haka-haka lang at higit sa lahat ay walang ebidensya. Sinabi ni Castro na nakausap niya ang ilang opisyal sa Office of the Executive Secretary at anila fake news ang paratang ni Leviste. Mahirapan niyang pumatol sa mga haka-haka lalo na at puro salita lang ang ginagawa ni Leviste at hindi naman nagpapakita ng katibayan sa kanyang mga pinaparatangang mga opisyal ng gobyerno. Ako si Eileen Taliping. Abante! Fake news at walang katotohanan. Samantala sa iba pang balita, ICI nangangalap ng impormasyon sa sangkot sa flood control sa Oriental Mindoro. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. For Infrastructure or ICI ng Sapinas, Lauhan, Oriental Mindoro, Mayor Henry Joel Teves sa gitna na nagpapatuloy ng investigasyon sa maanomalyang flood control project ng pamahalaan. Ito ay kinumpirma ni ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Osaka sa ipinadalang mensahe sa Abante Radyo. Ayon kay Attorney Osaka, ang nasabing sabina ay may petsang November 24, 2025 kung saan humingi ang komisyon sa alkalde na magsumite ng lahat ng dokumento kaugnay ng mga aplikasyon at permit sa construction ng mga flood control project ng DPWH sa lalawigan. Kasabay nito, nilinaw ni Atty. Osaka na ang pinadalang sabina ay para lamang sa pagsusumite ng mga dokumento at hindi nag-uutos ng humarap sa mga pagdilig ang opisyal. Tumugon naman si Mayor Teves kung saan sa isinumite niyang liham sa ICI, sinabi niya na walang natanggap na aplikasyon o building permit para sa naturang mga flood control project sa lalawigan. Pero giit ni Atty. Osaka, patuloy pa rin ang kanilang verifikasyon
sa hawak nilang mga dokumento at impormasyon na may kaugnayan sa isinasagawang investigasyon. Nabatid na ilang opisyal lang ang naaresto dahil sa 289.5 million na Ghost Flood Control Project sa nasabing lalawigan. Habang sa nagpapatuloy na hearing sa Sandigan Bayan, tumistigo na ang OIC Regional Director ng DPWH Mimaropa laban sa siyam na opisyal ng Oriental Mindoro sa nagpapatuloy na pagdinig hinggil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ako, si Ryan Relaban, Abante. Sa ibang balita, mariing itinanggi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang umano'y patutsada ni Senator Amy Marcos na nagpapahawag-hiwatig na siya ay bakla o may peke na katawan. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Lacson na nag-ugat ang issue matapos ang punahin ni Marcos kaugnay ng umano'y pork barrel sa 2026 national budget at ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Ayon kay Lacson, ang pahayag ni Marcos na magsasabunatan na lang kami ay tila may kahulugang iniisip nitong peluka ang kanyang buhok o pinahihiwatig na siya ay bakla na mariin niyang pinabulaanan. Hindi peluka ang buhok ko, walang peke sa mukha ko at lalong hindi ako bakla, giit ni Lacson. Nilinaw naman niyang wala sang masamang tingin sa LGBTQIA+ community at iginagalang niya ang kanilang desisyon sa buhay. Samantala, itinanggi ni Marcos sa isang Facebook post na tinawag ng bakla si Lacson. Anya, walang masama sa pagiging bakla o pagpapa-enhance ng katawan at personal na desisyon ito ng bawat isa. Nag-ugat ang bangayan sa batikos ni Marcos sa 2026 budget na anyay may pork barrel pa rin. Bagay na mariing pinabulaanan ni Lacson. Samantala, nanawagan ang PNP-CIDG sa negosyanteng si Atong Ang na sumuko ng maayos sa mga otoridad. Kasunod ito ng pag-i-issue ng warrant of arrest ng korte laban kay Ang at iba pang akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Nagbabala naman si PNP-CIDG Director Major General Robert Morico II na maaari ring arestuhin at maharap sa kasong obstruction of justice ang sinumang hahadlang sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Ayon kay Morico, nasa kustodiya na ng PNP ang 9 na pulis at 6 na sibilyan na kabilang sa sinilbihan ng warrant of arrest. Habang 3 pa ang pinaghahanap ng mga otoridad, kabilang si Ang. Kinumpirma ng abogado ni Charlie Atong Ang na nasa Pilipinas pa ito sa ngayon at walang katotohanan ng balitang nakalabas na ito ng bansa. Sa panayam ng programang Agenda sa Billionaire News Channel, sinabi ni Attorney Gabriel Villarreal na nagkita pa sila ni Atong Ang noong Martes sa bahay nito sa Pasig City dahil may pinapirmahan siya ritong mga dokumento. Pinayuhan naman ni Villarreal ang kanyang kliyente na gawin ang lahat para protektahan ng kanyang sarili, lalo at siya ay tinawag ng mga otoridad na armed and dangerous. I advised him to exercise his rights under the law. I also advised him to keep himself alive. After all, he was branded as armed and dangerous by the government at some point. And in fact, I honestly was very concerned about that particular statement from the government. But nevertheless, I'm sure Mr. Ang is doing his best to protect himself. Sinabi pa ni Villarreal na maghahain sila ng motion to quash sa korte para maibasura ang warrant of arrest laban kay Atong Ang dahil naniniwala silang premature ito at labag sa due process. Umaasa si Villarreal na agad maitatakda ng korte ang hearing kapag naisampa na nila ang motion. Sa iba pang balita, nanindigan ang Department of Energy sa 24 billion peso penalty laban sa Power Project Holdings na pag-aari ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa DOE, sinunod nila ang due process sa pagpataw ng naturang parusa dahil hindi natupad ng kumpanya ang pangakong supply ng kuryente sa mahigit 30 kontrata sa gobyerno. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na bukas naman
naman ang ahensya sa anumang legal challenge kung nais ng kampo ni Leviste na questionin ito sa korte. Pero kumpiyansaan niya ang DOE na nabigyan ng due process ang kumpanya ng mambabatas. Dagdag panigarin, ang naturang parusa ay babalarin sa iba pang developers upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Bagsak na naman sa bagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagbukas ang palitan ng piso sa dolyar kahapon araw ng Miyerkules sa halagang 59.43 pesos at nagsara ito sa 59.44 pesos. Mas mababa kumpara sa 59.355 pesos na palitan noong January 7. Paniwala ng mga eksperto, humina na ang remittances ng mga Pinoy abroad dahil tapos na ang holiday season. Tiwala naman ng ilang analyst na hindi naman matindi ang magiging epekto nito sa ekonomiya. Handa rin nila ang mga negosyante sakaling umabot ang palitan ng piso kontra dolyar sa 60 pesos. Nabawasan ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng kagutuman. Yan ay batay sa latest survey ng Social Weather Stations. Sa 2025 fourth quarter survey ng SWS na ginawa mula November 24 hanggang 30, mayroong 20.1% ng pamilyang Pinoy ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger noong Nobyembre o katumbas ng isa sa bawat 5 pamilya. Ito ay 1.9% na mas mababa kumpara sa 22% na naitala noong September 2025. Sa latest survey, pinakamataas ang naitalang involuntary hunger rate sa Mindanao, kasunod ang Metro Manila at Visayas. Sa parehong survey, lumitaw din na 51% ng pamilyang Pinoy ang nagsabing sila ay mahirap at 30% naman ang nagsabing sila ay hindi naghihirap. Nagbabala ang Bureau of Customs sa publiko laban sa mga pinakakalat na imahe at impormasyon sa social media na nagpapakita ng larawan ng BOC personnel na umano ay nagtatangkang mangikil ng pera sa isang balikbayan. Ayon sa BOC, ang post na ito sa Facebook ay AI-generated at hindi ito totoong may ganitong insidente. Ang paggamit sa larawan ng isang BOC personnel ay wala ring otorisasyon mula sa ahensya. Sinabi ng BOC na malinaw itong paglabag sa Data Privacy Act of 2012 at ang posts ay ginawa para i-impersonate ang mga BOC officials at maituturing na paninira sa reputasyon ng ahensya. Sa ngayon ay gumagawa na ng hakbang ang BOC para matukoy kung sino ang nasa likod ng malisosong post at upang mapanagot ito. Samantala sa ibang balita, residential area sa Caloocan City nasunog. Umaabante sa balita si Abante reporter Janze Makahilas. Pinumpok ng naglalagablab na apoy ang mga kabahayan sa Abbey Road 2, Barangay 73, Caloocan City. Dakong 1:56 na madaling araw nang sumiklab ang sunog. Ang mga residente agad na binuhat ang kanilang mga gamit palabas ng kanilang mga bahay, habang ang iba ay buhat-buhat ang mga alagang hayop. Kwento ni Mary Jane Declaro na isa sa mga nasunugan, nagising na lamang umano sila matapos kalampagin ng mga kapitbahay ang kanilang gate. Kaya naman, agad silang nakalabas ng bahay kasama ang 4 na anak na ang pinakabata ay 8 taong gulang. Bahay kasi namin kahoy lang, hindi naman siya totaling sementado lahat. So, syempre yung mga katabi, hindi ko alam kung saan nanggaling talaga yung sunog na yan eh. Kasi tulog nga po kami. Basta pagising ko, may kumakalampag. Tingin ko umapoy na dun sa gilid, dun sa dulo. Hindi ko alam kung anong pinagmuha. Kasi wala namang gamit dun sa may kwarto dun eh. Puro mga drawer lang. Bagaman walang naisalbang gamit, ay ipinagpasalamat niya na ligtas sa kapahamakan ang kanyang pamilya. Patuloy naman ang investigasyon sa pinag-ugatan ng sunog at kung ilang bahay ang naabo. Patuloy naman ang paalala ng mga autoridad na siguruhing nakabunot ang mga appliances bago matulog upang makaiwas sa sunog. Ako si Janze Makahilas, Abante. Itinakda na ng Commission on Elections ang petsa ng pagdaraos ng special elections sa 2nd District ng Antipolo City. Ito ay para makapaghalal ng ipapalit sa yumaong si Representative Romeo Acop.
Ayon sa resolusyon ng COMELEC and Bank, isasagawa sa March 14, 2026 ang special election sa ikalawang distrito ng Antipolo. Sa February 5 hanggang 7, sisimulan ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Itinakda ang election period sa February 12 hanggang March 29, kung saan mahigpit na ipatutupad ang gun ban sa mga lugar na sakop ng distrito. Simula February 12 hanggang March 12 naman ang campaign period. Sa mismong araw ng eleksyon, isasagawa ang botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pagkatapos ng eleksyon ay agad isasagawa ang canvassing na susundan ng proklamasyon ng mananalong kandidato. Samantala, kalagayan ng Andaya Highway sa Kamsur, i-inspeksyonin ni DPWH Secretary Dizon. Umaabante sa balita si Abante reporter Jude Hicap. Abante Radyo Live Report. Nakatakdang magbiyahe by land ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lubak-lubak at perwisyong totoong Maharlika Highway ng Quezon Province at Andaya Highway sa Camarines Sur, Bicol ngayong Biyernes, January 16, 2026. Ang unang anunsyo ay ginawa matapos ipaabot ang reklamo sa kanya na pinangunahan ng isang kongresista sa Camarines Sur. Matatandaan na hinamon si Secretary na bumisita upang maranasan niya ang tunay na kalalagayan ng nabanggit na highway. Kung babalikan ang malungkot na kwento, 3 dekada na ang nakalipas, abala at panganib sa lubak-lubak ang nararanasan ng mga biyaherong dumaraan sa lugar, at dahil sa pangit ng kalsada, inaabot ng 15 hanggang 16 na oras na biyahe mula Manila hanggang Bicol na talaga namang nagbibigay perwisyo sa mga Bicolanos. Hindi pa dyan nababanggit ang milyong-milyong halagang ginastos for rehabilitation na hindi matapos-tapos taon-taon na wala namang pakinabang. Naging milking cow ng mga buaya di umano ang sitwasyon sa Andaya Highway. Samantala, malaking epekto di umano sa ekonomiya at pamumuhunan sa Kabikulan ang ganitong uri ng sitwasyon. Ito ang naging pahayag ni DTI Provincial Director J. Percival Ablan. Sinabi ng opisyal na isa sa magandang sangkap ng magandang business landscape sa lokalidad ay ang maayos na infra projects, lalo higit ang mga kalsada at iba pang infrastruktura. Sa ngayon, kapansin-pansin ang kaliwat kanan na repair bago dumating ang kalihim mula Santa Elena, Del Gallego, Ragay, Lupi at Sipocot area. Ako si Jude Hicap, Abante. Susunod, mga LGU pinaghahanda na ng DILG sa Bagyong Ada. Biyahe ng barko na rutang Cebu patungong Calbayog at Masbate kanselado. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Abante sa umaga. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Kasama sa bawat hakbang,
kasama sa bawat panata. Lubos naman na umaasa ang ating mga kababayan na deboto. Sa gitna ng siksikan, Sa kabila ng paghihirap, iisa lamang ang kanilang layunin. init, ulan at puyat, nandoon ang abante. Mula madaling araw hanggang matapos ang prosesyon, walang humpay ang aming paglilingkod upang maihatid ang tapat, napapanahon at makabuluhang balita mula sa translasyon ng mahal na Nazareno. Hindi lang kami nagbalita, nakisabay kami sa lakad ng pananampalataya. Maraming salamat sa tiwala. Ito ang Abante. Kasama mo. Balik sa mga balita, suportado ng National Authority for Child Care ang mga kababaihan na kagaya ng aktres na si Nadine Lustre na hindi handang magbuntis o manganak. Reaksyon ito ng NACC matapos ang pahayag ni Lustre na takot siyang manganak kaya ang kanyang direksyon sa ngayon ay ang mag-adopt. Sinabi ng NACC na hindi lahat ng kababaihan ay patungo sa direksyon ng pagiging isang ina at wala silang nakikitang mali dito. Sinabi ng ahensya na bawat babae ay mayroong kalakasan, kahinaan at kinatatakutan. Para sa mga kababaihan na kagaya ni Lustre, sinabi ng NACC na handa silang magbigay ng suporta at tulong legal para sa proseso ng adoption. Malaking tulong din ito ayon sa NACC para sa mga batang matagal nang naghihintay na magkaroon ng permanenteng pamilya. 1.5 million na mga bata na kinabang sa feeding program ng DSWD noong 2025. Sa ilalim ng supplementary feeding program ng ahensya, pinagkakalooban ng masustansang pagkain ng mga batang nasa edad 3 hanggang 5 na nag-aaral sa Child Development Centers. Gayon din ang mga batang edad 2 hanggang 4 na nasa supervised neighborhood play. Gamit sa nasabing programa ang indigenous o locally produced food na katumbas ng 1/3 ng recommended energy and nutrient intake. Nakakatanggap ang mga bata ng masustansang pagkain sa loob ng hindi bababa sa 120 days. Ang SFP ay bahagi ng ambag ng DSWD sa Early Childhood Care and Development Program ng gobyerno batay sa isinasaad ng masustansang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Muling pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko laban sa pinakakalat na alok na ayuda sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Ayon sa DSWD, gamit ang Messenger sinasabing na 6,500 pesos na cash assistance na matatanggap mula sa ahensya. Pero paalala ng DSWD sa publiko, ang mga programa ng kagawaran ay hindi ipinapadaan sa private messages o personal accounts. Higit sa lahat, ang DSWD ay wala umanong backer system at hindi pinahihintulutan ang paggamit ng kakilala o kamag-anak para mas mapabilis at makakuha ng tulong. Kung nakatanggap ng ganitong mensahe, dapat na ituring na agad itong red flag at huwag itong paniwalaan at lalong huwag na itong ibahagi sa iba pa. Samantala, makakasama po natin via Zoom si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Magandang umaga po, Yusek Claire, si Raya po ito at si Francis sa Abante sa umaga. Yes, good morning Raya, good morning Francis at sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa. Good morning po. Good morning, Yusek. Yusek, kamakailan po kayo po ay nagtungo sa NBI upang mag-report ng umano'y grave threats na natanggap nyo mula sa isang Facebook page. Maaari nyo po ba sa aming ilahad kung ano yung eksaktong nangyari?
Actually, nagulat din ako kasi siguro marami naman talaga na hindi nagugustuhan ang ating mga ginagawang pagdebunk sa mga fake news peddlers. Dahil kumbaga na-atake sila eh. Kasi ang dami-dami talaga mga fake news peddlers, pero pag hindi mo nilabanan, mamamayagpag sila. So hindi nila nagugustuhan kung paano tayo magsalita at kung paano natin silang madibang. So may mga tao talaga na ang target ay ako at parang gusto nila ako mawala sa pagiging palace press officer. Ilan lamang ito at nakita natin ito, kumbaga napansin natin itong post sa isang Facebook account ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. So ang alarming kasi doon ay nung sinabi nila na pag ikaw ay nilaglag ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay dahil dyan sa pinaggagawa mo. At hindi lang yun, Raya. Hindi ko nga nabanggit sa iba eh, na nakalagay doon sa Facebook post na yon, nag-pack you. Nagmura pa. Nagmura pa. So, ang sa atin lang, Raya, kailangan kasi ito na i-report. Kasi kapag ikaw na may nakakatanggap ng grave threats, death threats, kailangan mo tong i-report. Kasi para kapag kami nangyari sa'yo, at least alam ng otoridad kung sino yung pwedeng unang maimbestigahan. Attorney Claire, may plano pa po ba kayong magsampa ng formal na kaso laban sa mga nasa likod ng post nito o sapat na ho ba yung blotter report na isinampa nyo sa NBI? Pinag-iisipan ko pa yun, Raya. Pinag-iisipan ko pa. Kasi ang gusto ko lang talaga is ma-inform ang authorities na na may mga ganitong klaseng tao na harap-harapan. Kumbaga sinasa publiko pa yung pananakot at pagbabanta sa buhay mo. Well, anyway, sabi nga natin, yung iniidolo nga nila mismong presidente, pinagbantaan pati ang First Lady at ang dating speaker, House Speaker. So, siguro hindi na to kakaiba sa kanila. Dahil sanay sila sa ganyan. Yusek, si Francis Polbe po. No? Yusek, nabanggit niyo yung Pangulo at alam po natin na nakabalik na po ang Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang 2-day working visit sa UAE. Ano po ba yung epekto nito sa ekonomiya at seguridad ng ating bansa? Ang inuna ko po talaga ng Pangulo ay mas mapalawig pa ang talakayan, ang pakikipag trade, no? Yung pakikipagnegosasyon sa bansang UAE. At maganda naman po ang naging resulta nito at pati nga po ang Secretary Cristina Roque ay siya po ang pumirma para sa CEPA, sa free trade agreement with the UAE. At malaking bagay po ito para sa mga negosyante dito sa Pilipinas para po mailako nila ang kanilang mga produkto at serbisyo sa ibang bansa. Ayun. Specifically, paano po ito makakatulong, no, Yusek Claire, para dun sa mga negosyo at mga overseas Filipino workers po natin? Oo, kasi nakita niyo naman po naging maganda po talaga ang pagtanggap ng UAE President sa ating Pangulo. With that po, ibig sabihin po niyan ay ang ibig sabihin po niyan ay sorry, may tumatawag kasi, wait lang. Okay lang yun po yan. Hindi man talaga si Yusek. Alam po namin. Go ahead, sir. Ay, mama. Ang ibig sabihin po niyan kasi nagiging maganda rin po ang pagtrato sa ating mga kababayan sa nasabing bansa. At maliban po dyan, mas maraming po magiging trabaho ang ma-generate nito kapag po nagkaroon pa po ng mas maraming negosyo ang bansang Pilipinas sa bansang UAE. Kasi katulad po niyan, mga cosmetics, textile, pati po iba pong negosyo dito sa Pilipinas, mas lalago po siya kapag lumago po ang mga negosyo dito. Mas marami pong Pilipino ang magkakaroon ng negosyo ng trabaho dahil siyempre po sila po yung i-empleyo ng mga investors dito sa Pilipinas. So napakaganda po yan para sa ating Pilipinas. At Yusek, mula po sa UAE, malaki yung magiging papel natin sa ASEAN ngayong taon. At paano po ba naghahanda ang administrasyon ng Pilipinas bilang ASEAN Chair para po ngayong 2026? Last year pa lang ay sinisimulan na po kung paano po ito gagawin. Pati po yung mga venue, hindi po mabilisan ang pagsasagawa po ng pagpe-prepare dito. Talaga siguro po, so yun po.
Sorry po, nagre-ring pa rin. Nagre-ring pa Okay rin. lang po yan, Yusek Claire. Pero yung budget po natin, yung mga tao po natin, nakasentro na po sa paghahanda po nitong para Yes. saan? Opo, itong 2025 budget naman po ay nakasama naman po itong pag-host natin sa ASEAN. So lahat po ng concerned agencies ay kumikilos na po. At by next week po ay magkakaroon na po tayo ng update patungkol po sa ASEAN Summit. Yusek Claire, dakuan po natin ang flood control scandal. Nais po naming malaman, lalo na po ng publiko, kung ano na po ang estado ng investigasyon sa flood control anomalies. Marami ho ang nakakapansin at nagsasabi na walang napapaaresto kumbaga ng mga big fish. Ano po ang masasabi ng palasyo tungkol sa ano po ba yung progreso na ng investigasyon? Hindi ko nga po malaman kung saan nagagaling na laging sinasabi na lang walang napapaarestong big fish. Siguro Raya and Francis, ito ay medyo may pagka-negatibo ang dating. Dahil tandaan po natin, September lang po na establish or na isa publiko ang paggawa, pag-create ng ICI. Okay? So pero dahil doon September pa lang, pero buwan ng December, marami na pong warrants of arrest ang na-issue. Marami na rin po ang naaresto. Marami na rin po ang nagtago. Marami na rin pong assets ang na-freeze. Marami na rin pong kinasuhan ng BIR. Meron na rin pong mga sasakyan na napa-auction ng Bureau of Customs. At si Saldico ay na-cancel na rin po ang passport. Merong warrant of arrest. Ang Diskaya po ay ngayon po ay nakakulong. Na-arrest at nakakulong. So hindi natin alam kung saan nanggagaling na bakit wala pang malaking isda. Raya, hindi ito basta-basta minamadali. Ang pangako ng Pangulo at that time, maraming hindi magiging merry ang Christmas. Yes. Sa mga na-aresto, naging merry ba ang kanilang Christmas? Siguro ang iniisip ng mga kababayan natin, yung mga nagiging negatibo sa ganitong aspeto, may mga politiko na dapat na makulong agad. Hindi naman po iyan tinatanggal ng Pangulo. Ang sabi nga po niya, lahat ng sangkot ay dapat na managot. Pero kung ang iniisip nila ay dapat si Senator ganyan nakakulong na bago magpasko. Hindi naman po yun yung sinabi ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo sa kanya mga nabanggit ay mayroong makukulong at hindi magiging merry ang Christmas. Kung iba ang kanilang pananaw, hindi po natin sila masisisi, pero hindi rin po yan ang pananaw ng Pangulo sa kanya mga naging naturan. Pero Yusek Claire, kami po ba o ang publiko po ba ay makakaasa na sa mga susunod na linggo o buwan ay may mga susunod pang maaresto na mga I don't know, from Senate or from Congress? O yung tinatawag na big fish. O yung tinatawag na nga ng publiko na big fish? Sa ating pagkakaintindi, dahil nagpupursigi po ang DOJ, pati po ang ombudsman na maimbestigahang mabuti ito, sa aking tingin at ayoko namang pangunahan po ang magiging resolution ng ombudsman at ng DOJ, yes, meron po sa aking pagkakaalam, sa aking pagkakatingin sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Siguro kasi Yusek, excited na yung publiko kasi ipinakita na sa atin ng DILG itong detention facility na pwedeng paglagakan itong mga posibleng managot nga po dito sa flood control anomalies. So Yes, opo. Actually, Francis and Raya, yun din po ang nakikita natin. Mas magandang maghanda na mas maaga kaysa pag dumagsa pa yung mga maaaring mga kasuhan at maaaring mga aresto, mas magandang handa na po talaga. At tinitiyak po natin na magiging patas ang investigasyon at ang proseso. No? Magkakaroon po ng proseso para sa mga tao na ito. Yes, yan din po ang utos ng Pangulo. Ang gusto po niya ay due process. Sinabi nga niya po, ang pagpapakulong naman po ay hindi optics. Kailangan po talaga na mas sapat ang ebidensya para hindi po masayang ang pag-iimbestiga, pagsasampa ng kaso, tapos at the end, madi-dismiss pala dahil kulang yung ebidensya. So, mas maganda po talaga makompleto ang ebidensya at due process po ang sinusunod at iginagalang ng Pangulo. Yusek, samantalahin ko po yung pagkakataon. Tatawid lang po ako tungkol sa impeachment. May ilang mga mambabatas po kasi na nagpaplanong maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. dahil daw po sa betrayal of public trust at iba pang aligasyon. Ano po yung pahayag ng Malacanang tungkol dito?
kung betrayal of public trust, kasi nadidig natin na ipinapakalat or nasasabi ni Congressman Leviste, it's about the signing of the GAA for 3 years. Pero Francis, tandaan natin, ang presidente naman talaga ang pumipirma ng GAA. At marami, di ba ang sabi, maski na to si Senator Amy, inamin naman niya na meron siyang wish list na ito naman na tinatawag ngayong allocables. Hindi lang siya. Binanggit niya yung pangalan ni Senator Bato, Senator Bongo, at saka ni Senator Robin. So ibig sabihin, yung gumagawa ng budget na yan, hindi ba Kongreso? Sino ba yung nagsisingit na yan? Hindi ba Kongreso? So ibig sabihin nito, ang mga Kongreso, kung di man napansin ito, kung hindi napansin, di ba? Lalo na noong 2025, na-alarma ang Pangulo eh. Sinabi niya parang hindi na ito yung proposed bill namin. Kaya inalagaan niya, malaki ang kanyang binito na amount at pinangalagaan niya ang pondo. Sinabi niya sa DBM, dapat conditional implementation ang ipatupad dyan. At kung hindi sapat ang mga dokumento, hindi nililisan ng pondo. Yan ang naging pagprotekta ng Pangulo sa budget, especially this 2025 dahil doon niya naramdaman na merong umaabuso sa pondo. Kaya nga siya nakapagpaimbestiga at nasabing mahiya naman kayo. So paano masasabi na pinabayaan ng Pangulo? Dahil mismo ang Pangulo ang nagpapaimbestiga. Mismo ang Pangulo ang naggalit dahil sa nangyari dito sa budget. At So, Yusek, opo, alam po na. Yes po, go ahead, Yusek. Oo. So, ibig sabihin, saan ang betrayal of public trust dyan? Pinotrektahan pa nga ang pondo ng Pangulo. And having said that, Yusek, panghuli lang po, alam namin, busy kayo. Ano po yung mensahe nyo sa taong bayan, ilang buwan bago ang sona naman ng Pangulo? Ano po ba yung dapat asahan ng publiko sa administrasyon ng Pangulo ngayong taon? Unang-una, marami po pa rin programa ang Pangulo. Hindi po tinutulugan ang pangako na ang managot ay dapat na managot. So tandaan po natin, sabi ko nga ayoko lang pong pangunahan ang Ombudsman at ang DOJ dahil nasa kamay po nila ang pagre-resolba ng mga complaints na naihain sa kanila at naisampa. So pero asahan pa rin po natin na patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo at ito po ay para sa bayan at mas pagpupursigihin pa po ng Pangulo na maiangat po ang ekonomiya ng bansa. Okay, maraming salamat po, Yusek Claire Castro, sa inyo pong oras. Sa Ryan, maraming salamat, Yusek Claire. Yes, maraming salamat, Raya, Francis. Ayan po si Yusek Claire Castro, ng Presidential Communications Office at Palace Press Officer. Samantala sa iba pang balita, inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government units na magtaas na ng alerto at maghanda na sa bagyong Ada. Ayon sa DILG, dapat habang maaga tukuyin na ang mga high-risk areas at agarang ipatupad ang paghahanda sa bagyo. Inatasan din ng DILG ang LGUs na i-convene ang kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils para magsagawa ng pre-disaster risk assessments. Dapat ding tiyakin na ang kanilang emergency operation centers at incident management teams ay fully operational at handang i-activate anumang oras. Ayon sa DILG, kapag ganitong may sama ng panahon, kritikal ang pagiging handa ng LGUs mula sa barangay level upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Sa ibang balita, biyahe ng barko na rutang Cebu patungong Calbayog at Masbate, kanselado. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Gadia. Abante Radyo Live Report. Naglabas ng suspension order ang Philippine Coast Guard Cebu na nagbabawal sa barko ng cruise shipping lines na tumawid sa karagatan na dadaan ng Calbayog City. Kanselado ang mga tickets ng mga pasahero at kargamento na nakatakda ng ilayag ng MV POV Corpus Star kahapon, Enero 14, 2026 na mula Calbayog ay rota nito ang pantalan ng Mobo, Masbate. Ito umano ay dahil sa banta ng bagyong Ada na ayon sa pinakahuling pagtataya ng DOST Pag-asa ay unang makakaramdam sa unang mga oras ng sama ng panahon ang lalawigan ng Samar,
kasama ng mga lugar sa Mindanao. Samantala, nalaman na tuloy na nakapagdayag ang barko ng TransAsia Shipping Lines kasama na ganap na alas 6 kagabi mula Pantalan ng Cebu na hindi dadaan ng Samar Province at narating ang Masbate City Port ganap na alas 7 ngayong umaga, lulan ang humigit kumulang 1,000 pasahero. Ako po si Edwin Gadia, Abante. Susunod, 32 dedo nang mabagsakan ng crane ang isang train sa Thailand. Habang tambalang Nadine Lustre at Alden Richards, pampuksa nga ba sa love team ni Catherine Bernardo at James Reid? Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang Abante sa umaga. Umarap sa Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po ang contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Kulitan, Hindi ko na naman mo. Ang alam ko, pinasok siya sa madilim na ano. Sa madilim na ano? Hindi. tawanan, Awal sila sa dangal. Sabihin niyo, at walang humpay na tsikahan. yes, inulan ng indiga ang nag-report. Julia Barreto, ang balita po na Miss Grand International ni Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Aabot sa 32 katao ang nasawi matapos na mabagsakan ng crane ang isang tren sa northeastern Thailand. Nadiskaril at nawasak ang ilang carriages bago nasunog ang tren nang bumagsak ang construction crane. Mayroong mahigit 100 at 70 pasahero ang nakasakay sa tren noong nangyari ang insidente. Naglunsad ng investigasyon ang State Railway of Thailand kung saan tiniyak nila ang napananagutin ang construction company na responsable sa aksidente. Galing sa Bangkok ang tren at patungo sana sa Ubon, Ratchaithani nang maganap ang aksidente. Palakasang pangmalakasan, Balitang Sports. Talk and Text Tropang 5G nag-aabang na lang ng kalaban sa finals ng PBA Season 50 Philippine Cup matapos alisan ng kuryente ang Meralco Bolts sa semis. Umaabante sa balita si Abante Sports reporter Sus Valdez. Pasok na sa finals ang Talk and Text Tropang 5G matapos pataubin ng Meralco Bolts sa score na 99-96 sa Game 5 ng PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Jordan Heading ang Tropang 5G sa naitalang 31 points kabilang ang go-ahead basket sa uling sandali matapos maagaw ang bola. Sumunod si Ray ng Batak na may 25 points, 4 na rebounds at 4 na assists. Kabilang ang isang mahalagang 4-point shot sa uling 21 seconds. Naitala ng TNT ang matinding pagtatapos matapos maagaw muli ang kalamangan mula sa 91-96 na pagkakaiwan sa uling minuto ng laro. Isinara ni ng Batak ang panalo mula sa free throw line sa nalalabing 6 na segundo. Sa panig na Meralco, bumida si CJ Cancino sa career high na 36 points, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals. Ngunit hindi ito naging sapat upang maiwasan ang pagkakatanggal sa serye. Samantala nag-ambag din si Aaron Black ng 17 points, 8 assists at 7 rebounds. Nabawasan pa ang puwersa ng Bolts matapos maagang lumabas ng laro si Jansen Rios
dahil sa injury sa tuhod habang hindi rin nakalaro si Chris Newsome na patuloy na nagpapagaling mula sa MCL sprain. Ito ang ika-4 na sunod na pag-abante ng TNT sa PBA Finals at hihintay nito ang mananalo sa kabilang semifinal sa pagitan ng San Miguel Beermen at Barangay Ginebra San Miguel. Ako si Sus Valdez. Abante! Balitang Showbiz. Tambalang Nadine Lustre at Alden Richards pantapat daw sa love team ni na Catherine Bernardo at James Reid. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Mildred Amistad Bacud. Abante Radyo Live Report. Magandang umaga, Raya at Francis. Mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ang kauna-unahang pagtatambal ni na Alden Richards at Nadine Lustre kung saan inanunsyo na ang pagkakaroon nila ng serye sa isang streaming platform ngayong taon. Matatanda ang Setyembre nung nakaraang taon ay nauna ng inanunsyo ang pagtatambal naman for the first time din ni na Catherine Bernardo at James Reid. Komento ng netizens, tila nagkaroon nga ng switching sa dalawang phenomenal love team sa showbiz dahil nga ang dating katambal at nobyo ni Nadine na si James ay napunta ngayon kay Catherine na 2 beses namang nakatambal sa pelikula ni Alden. Nagkataon din na nagkaroon ng mga issue si James at Nadine na ayaw nang makatrabaho ang isa't isa, samantalang sina Alden at Catherine naman ay bigla na lamang nagdedmahan sa isa't isa matapos ang kanilang pelikula. Ang tanong ngayon, dahil parehong ipapalabas this year ang mga serye nila, sino kaya ang mas papatok sa mga fanay? At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako si Mildred Amistad Bacud, Abante. Balitang viral. Samantala sa mga kids na walang gifts ng holiday season, pagpasensahan nyo na dahil nag-e-exercise pa si Santa na para bang nag-enroll sa Balik Alindog program at nakalimutan niyang mamigay ng regalo. Panoorin nga natin to. Ayun naman pala si Santa. Nag-exercise lang naman pala. Baka pwede nating i-join si Santa sa Balik Alindog program na ito. Oo, join na tayo sa kanya. Yung bigay na bigay, bigay na bigay. Check. Bigay na bigay sa pagsayaw si Santa sa kanyang exercise. Ibigay na natin yan kay Santa dahil karapatan naman nating lahat na maging feel good at maging maganda ang outlook sa buhay. Ilang buwan pa lang naman. May December 360. na ulit. Oo. Abangan na lang natin yan. Samantala mga ka-Abante, yan muna po ang kabuuan ng Abante sa umaga ngayong araw ng Huwebes, January 15, 2026. Sa ngalan ng buong puwersa ng DWAir Abante Radyo, ako ang inyong ka-Abante Raya Kapulong. At ako naman ang inyong ka-Abante, Francis Polbe, para sa Abante sa umaga.